Hello everyone! Welcome po kayong lahat dito sa ating channel. Buong ipinagmamalaking ihahatid sa inyo ni bawat buhay may kwento ang napakagandang istorya sa pamilya at pag-ibig ni Samantha at Brian. Sana po ay tapusin ninyo hanggang sa matapos ang kwentong ito dahil tinitiyak ko po sa inyo na mag-i-enjoy, mai-in-love, matatawa at maiiyak po kayo sa kwentong ito. Kaya relax lamang po kayo dyan at mag-uumpisa na tayo. Miss, okay ka lang ba? Isang boses ng lalaki ang narinig ni Samantha mula sa kanyang likuran. Kaya napalingon ang dalaga at nakita niya ang napakagwapong mukha na nagmamay-ari ng tinig. Napakunot noo lamang ang dalaga saka ipinahid ang kanyang mga luha. Ni hindi ito sumagot sa lalaki at yumuko ito sa kanyang iniinom na kape. Napangiti lamang ang lalaki bago ito ulit nagsalita. Pwede bang makaupo dito sa iyong harapan? Ako nga pala si Brian. Kanina pa kita pinagmamasdan. Iniwan ka ba ng iyong kasintahan? Biro ni Brian sa dalaga. Nag-angat ng mukha si Samantha. Tinitigan niya si Brian at isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan. Alam mo, gwapo ka sana, kaso mukhang pakialamero ka. Bungad ng dalaga. Pero sasagutin ko yung tanong mo. Hindi ako maiiyak o malulungkot kung dahil lamang sa kasintahan. Naiiyak at nalulungkot ako dahil sa nanay ko. Brian, bakit may mga ina na sobra-sobra kung makapanakit ng kanilang anak mentally, physically, and emotionally? Total naman nagtanong ka. Pwede mo bang sagutin at ipaintindi sa akin ng maayos itong matagal ko ng katanungan? Siguraduhin mo lang na maiintindihan ko ha. Mahaba at punong-puno ng sakit ang tinig ni Samantha. Wow, ang lalim naman ng tanong mo. Pwede ko bang malaman muna ang iyong pangalan? Nakangiti na wika ni Brian. Samantha Wing. Matipid na sagot ng dalaga. Okay, thank you Samantha. Marami at iba-iba ang dahilan ng mga magulang kung paano nila tratuhin ang kanilang mga anak. Baka may pinagdaanan lamang ang iyong ina. O baka naman, ganun din siya trinato ng kaniyang mga magulang. Hindi ka ba pinagtatanggol ng iyong ama? Tanong ni Brian. Wala akong ama. Hindi ko siya nakita ni hindi ko nga siya kilala eh. Malungkot na wika ng dalaga. Oh, sorry to hear that. Alam mo, ako, pwede mong tawaging tatay. Seryosong saad ni Brian. Napatitig si Samantha sa kausap. Huwag mo akong biruin ng ganyan, Brian. Dahil kailangan ko talaga ng ama na masasandalan sa ngayon. At sa oras na tatawagin kitang tatay, ibig sabihin, responsibilidad mo na ako. Kaso, napakabata mo pa para maging amak ko. Mukhang magkasing edad lang tayo. Paano mo gampanan ang iyong responsibilidad sa akin bilang anak mo? Seryosong sagot ng dalaga. Natawa si Brian sa tinura na iyon ni Samantha. Unang-una, 26 years old na ako at may stable na akong trabaho. Hindi ako umaasa sa mga magulang ko kahit noong nag-aaral pa ako. Kasi nagtatrabaho ako sa gabi nang hindi nila alam. Iniipon ko lang ang mga allowances na binibigay nila sa akin. Marunong at magaling akong humawak ng pera kaya kayang-kaya kita bilang anak ko. Nakangiting saad ni Brian. Hindi na malaya ng dalaga na nakapalagayan na niya ng loob si Brian. Napasarap ang kanilang kwentuhan hanggang sa namalaya nitong mag 10 PM na pala. Oh no! Kailangan ko nang umuwi, Brian. Ako, lagot na naman ako nito sa mami ko. Tarantang wika ng dalaga. Ihahatid na kita. Alok ng binata. Nako, akala mo ba
Hindi ako malalagot sa nanay ko pag nakita niyang may lalaking naghahatid sa akin. Malungkot na wika ng dalaga. Huwag kang mag-alala, okay? Sa malayo lamang kita ibababa. Hindi ako magpapakita sa mami mo, promise. Wika ni Brian. Dahil nga sa malalim na ang gabi ay pumayag na si Sam na magpahatid sa binata. Bakit ngayon ka lang? Bungad ng kanyang ina sabay hampas sa mukha ng dalaga. Kahit sanay na si Samantha na laging pinagbubuhatan ng kamay ng kanyang ina, ay nagugulat pa rin talaga ito sa tuwing dumadapo sa mukha niya ang malapad na kamay ng kanyang ina. Mom, sorry po. Nakatulog po kasi ako sa library. Ginising na nga lang po ako ng guard, kaya ginabi po ako. Umiiyak na pag-aalibay ni Samantha. Kahit kailan ay tatanga-tanga ka talaga. Apikto yata yan ng pangpalaglag na iniinom ko. Bakit kasi ang lakas ng kapit mo? Gigil na wika ng ina habang sinasabunutan si Samantha. Halos araw-araw ganito ang mga salita kasabay ng pisikal na pananakit ang natatamo ni Samantha mula sa kanyang ina. Sam, hindi naman sa nangihimasok ako pero bakit mo ba kasi tinitiis ang pangmamaltrato sa iyo ni Madam? Tanong ng isang katulong. Sorry Sam pero nagtataka lamang ako, mayaman naman kayo at nag-iisa kang anak, pero wala kang yaya at ikaw mismo ang naglilinis ng mga kwarto mo at naglalaban ng mga gamit mo. At ni minsan, sa 4 na taon kong paninilbihan dito, ay hindi ko nakitang nagkasabay kayong kumain. At bakit nagko-commute ka? Gayong 3 naman ang inyong sasakyan. Nagpapasalamat na nga lang ako at pinag-aaral ka ni Madam. Dagdag pa ng katulong na si Micah. Naiyak si Sam sa sinabi ng katulong. Hindi ko po alam, Manang. Niwala nga akong kamag-anak na mapagtanungan dahil hindi ko naman sila kilala. Iniisip ko nga, Manang, na baka hindi ako anak ng mami. Pero diba lagi naman niya sinasabi, bakit ang lakas ng kapit ko at bakit hindi ako malaglag-laglag? Umiiyak na wika ni Samantha. Simula naman ng magkakilala si Brian at Sam ay araw-araw ng hatid sundo ng binata ang dalaga, ngunit hindi makalapit-lapit ang sasakyan ni Brian sa mansyon ng dalaga sa takot ni Sam na makita sila ng kanyang ina. Isang umaga, Sam, anong nangyari dyan sa mukha mo? Gulat na tanong ni Brian. Humagulgul ang dalaga. Sadya talagang hindi ko na tinakpan ng makeup ito para makita mo na ang tunay na nangyayari sa buhay ko, Brian. Halos araw-araw ay ganito ang natatanggap ko mula sa mami ko. Parang umaabot na ako sa puntong wala na akong pakialam. Ayoko nang pagtakpan ng mami ko. Wala na akong pakialam, Brian, kung malaman ng lahat kung anong klaseng ina ang mami ko. Sa awa ng binata ay niyakap ng mahigpit ang dalaga. Tamang-tama naman iyon ang pagdaan ng sasakyan ni Mami Loida na kalalabas lamang sa kanilang mansyon. At nakita nito na yakap-yakap si Sam ng isang lalaki. Kaya dali-dali itong bumaba sa kanyang sasakyan at kinatok ang bintana ng sasakyan ni Brian. Mommy? Nahintakutan na sambit ni Sam. Baba! Sigaw ni Mami Loida. Nakita ni Brian kung gaano katakot si Sam. Is she your mother? Tanong ni Brian. Yes. Nanginginig na sagot ni Sam. Imbes na buksan ni Brian ang pintuan ng kanyang sasakyan ay pinatakbo niya ito. Dali-dali namang sinundan ni Loida ang sasakyan ng binata. Ano ba itong ginagawa mo, Brian? Siguradong papatayin ako ni Mami. Please, itigil mo na itong sasakyan at hayaan mo na akong sumama sa Mami ko. Iyak na pakiusap ni Sam. Magtiwala ka sa akin. Simula ngayon ay hindi ka na niya masasaktan. Poprotektahan kita mula sa kanya. Ako ang ama mo, di ba?
Seryosong wika ni Brian. Maya-maya pa ay ipinarada ni Brian ang kanyang sasakyan sa harapan ng presento. At tunay ngang nakabuntot sa kanila ang ina ni Sam dahil pumarada rin ito sa katabi nila. Dito ka lang at huwag kang bumaba. Magtiwala ka lang sa akin at dito na natin tatapusin ang pagpapahirap sa iyo ng iyong ina. Huwag kang matakot, basta ipangako mo lamang sa akin na magsabi ka lamang ng totoo. Mando ni Brian kay Sam. Dali-daling bumaba si Loida sa kanyang sasakyan at nang lilisik ang mga mata nito habang tinutungo ang kinatatayuan ni Brian. Bakit mo tinangay ang anak ko? Samantha, bumaba ka dyan! Sigaw ni Loida. Ma'am, mawalang galang na po, sadya ko po talagang ipinarada dito ang sasakyan kasi mas maganda kung mag-report na lamang kayo dito sa mga pulis na itinangay ko ang anak ninyo. Medyo matagal-tagal ko na rin kasi kayong sinusubaybayan dahil sa pananakit ninyo sa sarili ninyong anak. Mahinahon na saad ni Brian. Yan ba ang sinasabi ni Samantha sa'yo at naniwala ka naman? Galit na wika ni Mami Loida. Hindi po at walang sinabi si Sam. Nakikita po namin ang mga pasa niya araw-araw. Mukhang kampante-kampante na po kayo sa pananakit ninyo sa inyong anak araw-araw dahil alam ninyong tinatago niya ang kanya mga pasa sa pamamagitan ng make-up. Sa kasamaang palad ay hindi maitago ng make-up ang mga pasa sa mata ng taong tunay na nagmamahal sa inyong anak at ako yun. Pasalamat kayo, mahal na mahal kayo ng anak ninyo at hanggang sa araw na ito ay nasa iyo pa rin ang loyalty niya. Wika ni Brian. Pagbabayaran mo itong ginawa mong pagtangay sa anak ko. Kaya mo ba akong labanan? Gagamitin ko ang pera ko at connection ko para mabulok ka sa kulungan. Pagbabanta ni Mami Loida. Mrs. Wing, kaya ko nga kayo pinasunod dito sa police station para malaman natin kung sino ang mabubulok sa ating dalawa dito sa kulungan. Nakangiting wika ni Brian. Ngayon, kung hindi po kayo mag-file ng kaso laban sa akin, ako ang mag-file ng kaso laban sa inyo dahil sa pang-aabuso mo sa sarili mong anak. Bantang balik ni Brian sa ina ni Sam. Pero, habang magpa-file tayo ng kaso sa isa't isa, ay sa akin na muna si Sam ha. Diretsong saad ni Brian. Biglang kumambyo naman itong si Mami Loida. Pababain mo ang anak ko at magkaalaman kung kanino siya sasama, wika ni Mami Loida. Okay, sagot ni Brian, sabay bukas nito sa pintuan kung saan nakaupo si Sam. Ngunit hindi bumaba si Samantha ni hindi nga ito tumingin sa kanyang ina. Samantha, bumaba ka na dyan, uwi na tayo at kakalimutan ko itong ginawa mo sa akin. Wika ni Mami Loida na nagpailing naman kay Brian. Babe, sinabi ko sa mami mo na sa akin ka muna. Wika ni Brian. Napatingin naman si Samantha sa binata, mukhang nabigla ito sa narinig na babe. Anong babe? Meron ka bang hindi sinasabi sa akin, Samantha? Nakipag-boyfriend ka ng hindi ko alam? Gigil na tanong ni Mami Loida. Nanatiling nakayuko ang dalaga at hindi nito sinagot ang tanong ng ina kaya si Brian na lamang ang sumagot dito. Mahal ko ang anak ninyo at ngayon niya lang ito nalaman. Handa ko siyang pakasalan kahit sa ang simbahan at dahil hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili niya laban sa inyo, ay ako ang gagawa noon para sa kanya. At simula sa araw na ito, wala na akong pahihintulutan na manakit sa kanya at isa na po kayo doon. Seryoso na wika ni Brian. Samantha, halika na. Bumaba ka na dyan at uuwi na tayo. Wika ulit ni Mami Loida. Dito na buong tapang na tumingin si Sam sa kanyang ina at nagsalita ito. Hindi na po ako uuwi o babalik sa iyo, Mami. Sasama na po ako kay Brian. Seryoso ang mukha na wika ni Sam. Akma na sanang abutin ni Loida ang buhok ng anak para sa bunutan,
Ngunit maagap si Brian at sinalo ang mga kamay ni Loida sabay hila nito papunta sa kanyang sasakyan. Iyon naman ang paglabas ng isang pulis na nanggagaling sa loob ng presento. Attorney Brian Lee, meron ba tayong problema? Tanong ng pulis. Hindi ko pa alam, Chief. Nakadepende ito kay Mrs. Wing. Sabay tingin ni Brian kay Loida. Napalingon naman si Loida kay Brian. Ganon din si Samantha biglang napatingin sa binata. Napatanga ang dalaga sa narinig mula sa pulis. Attorney? Ibig sabihin lawyer pala itong si Brian? Bakit hindi niya alam ito at bakit hindi sinabi ng binata ang totoong profesyon nito? Nagugulumihanan ang isip na nakatitig lamang ang dalaga kay Brian. Si Loida naman noong nakabawi sa pagkabigla ay kaagad na sumakay sa kanyang sasakyan at umalis na ito nang wala man lamang pasintabi, ni hindi na nga nilingon pati ang kanyang anak. Nakuha naman kaagad ni Brian kung ano ang ibig sabihin ng mga titig sa kanya ni Samantha. Sam, mamaya na ako magpaliwanag sa iyo ha. Kakausapin ko muna itong si Chief. Wika ng binata sa nakatulala pa ring dalaga at hindi ito sumagot. Ilang minuto lamang ang nakalipas ay pumasok na si Brian sa kanyang sasakyan. Pinatakbo niya lamang ito nang hindi man lamang nagsalita. Si Sam naman ay nakikiramdam lamang. Napakunot ang noo ng dalaga nang pumasok ang kotse ng binata sa napakagandang neighborhood. Maya-maya pa ay bumukas na ang isang napakalawak na garahe na nakadikit sa isang napakagarang bahay. Nakita din kaagad ng dalaga ang tatlo pang naggagandahang sasakyan sa malawak na garahe. Ibig sabihin, mayaman din si Brian. Maya-maya pa ay may sumalubong na sa kanila na dalawang mag-asawa na hindi pa naman katandaan. Nakangiti at nakatitig ang mga ito sa dalaga. Iho, kamusta? Wika ng babae. Nice to see you again, son. Wika naman ng lalaki. Siya na ba ang magiging manugang namin? Nakangiting tanong ni Mami Pamela habang titig na titig ito at nakangiti sa dalaga. Mom, Dad, ito nga pala si Samantha Wing. Samantha, sila ang aking mga magulang. Pagpapakilala ni Brian sa kanyang mga magulang at Samantha. At meron akong kababatang kapatid, kaso nakabase ito sa California at tuwing Pasko lamang umuwi dito. Dagdag pa na wika ni Brian. Kung gaano kasaya ang mga magulang ni Brian, siya naman ang pagkatamimi ni Sam. Naku iha, huwag ka nang mahiya sa amin, mabuti naman at nagtiwala ka dito sa anak ko. I assure you, napakabait nitong anak ko. Wika naman ni Daddy Patrick. Oo nga iha, kailan ba ang balak ninyong magpakasal? Gusto na namin magkaapo. Sabat naman ni Mami Pamela. Namula ng husto ang mga mukha ng dalaga, ni hindi nga nito mawari kung ano ang kanyang nararamdaman sa mga oras na iyon. Hindi niya rin kasi alam kung bakit siya naroon sa sitwasyon na iyon. Napansin din naman kaagad ni Brian ang panginginig ni Sam kaya sinalo niya na ito sa panunokso ng kanyang mga magulang. Mom, Dad, friend ko lang si Sam at hindi ko pa siya girlfriend. Nakangiting wika ng binata sabay pisil sa mga kamay ng dalaga. Mom, Dad, dito na muna titira si Sam habang hindi pa kami ikinakasal ha. Panunodyo na rin ni Brian sa dalaga. Parang hihimatay na talaga si Samantha sa mga pinagsasabi ng pamilyang kasama niya. Hindi naman magkanda o gaga sa paghahanda ng hapunan si Mami Pamela. Noong nasa hapagkainan na sila ay tinitigan muna ni Brian si Sam at nagbuntong hininga ito bago nagsalita. Sam, naputol ang sasabihin ni Brian nung biglang magsalita ang kanyang daddy. Brian, ano yung nakikita ko sa pisngi ni Sam? Pasa ba yan? Ikaw ba ang may gawa niyan? Galit na tanong ni Daddy Patrick. Oo nga iho, kanina ko pa nga din napapansin yan Iha, anong nangyari dyan? Pasa ba yan? At sinong may gawa niyan?
Brian? Seryosong sabat naman ni Mami Pat. Oo. Tika muna. Huhusgahan ninyo itong napakabait ninyong anak? Natatawang wika ni Brian habang napayuko naman si Sam. Mami, Daddy, kaya ko nga siya dinala dito para maalagaan natin siya. Dagdag pa ni Brian. Hindi na nakaimik ang mga magulang ni Brian at nag-aantay na lamang ang mga ito nang sasabihin ng kanilang anak. Okay, Sam. Sorry na hindi ko kaagad sinabi sa'yo kung ano talaga ang trabaho ko. Pero di ba, sinabi ko naman sa'yo na kaya kitang suportahan bilang iyong ama? Oo, lawyer ako at nagmamay-ari kami ng Lee Law Firm. Si Daddy ang CEO, pero isa ako sa nagmamay-ari ng malaking share. Si Dad ay lawyer din. Si Mommy, accountant by profession, pero mas pinili niyang full-time mom and wife. Wika ni Brian. Mom, Dad, si Samantha ay nasa second college na and like you mom, accountant din ang kinukuha niyang kurso. Dagdag ulit ng binata. Napatanga ang dalaga kung paano nalaman ni Brian kung ano ang kurso at level nito sa kolehiyo. Gayong hindi naman nila ito napag-usapan. Napansin naman ni Brian ang pagkatanga ni Sam, kaya nagpatuloy ito sa pagsasalita. I know, Sam. Lawyer ako, kaya inimbestigahan na kita. Mommy, Daddy, medyo matagal-tagal na kaming magkaibigan ni Sam. Nang makita ko siya doon sa panira na nakatulala, nagpakilala ako sa kanya at mula noon hatid sundo ko na siya. At napag-alaman kong minamaltrato siya ng kanyang ina. I think super yaman din sila. Ang pinagtataka ko lang kung bakit si Sam nagtatrabaho siya sa library para mapag-aral niya ang kanyang sarili. Seryosong lahad ni Brian. Hindi na umimik ang dalaga kung paano ni Brian nalaman na nagtatrabaho siya sa library para mapag-aral nito ang kanyang sarili. Kasi nga, abogado ito at malamang naimbestigahan niya rin ito. Namangha naman ang mga magulang ni Brian sa narinig mula sa kanilang anak. Oh, so sorry Iha to hear what you've been through. Naaawang wika ni Mami Pam. Now, can you tell us your story? Wika naman ni Daddy Pat. Napaiyak si Sam. Hindi ko po natandaan na nag-I love you sa akin ng mami ko. Hindi ko rin po natandaan na niyakap ako ng mami ko. Hindi ko rin po natandaan na inalagaan niya ako nung magkasakit ako. Ang lagi ko lamang po naririnig sa kanya na sana namatay ako, na sana nalaglag ako. Ang dami-dami daw kasing pangpalaglag na ininom niya, pero napaka-strong daw po ng aking grip. Iiyak po ang 1 linggo kung hindi niya ako masasaktan physically. Ako po ang naglalaban ng mga personal things ko at naglilinis ng kwarto ko. Kailangan ko pong magtrabaho sa library para makapag-aral ako. Gusto ko po makapagtapos at makahanap ng magandang trabaho para makaalis na po ako sa bahay ng mami ko. Ayaw ni mami na makialam ako sa company namin. Kaya sigurado akong hindi ako makapag-work sa company na yun. Umiiyak na lahad ng dalaga. Halos naman madurog ang puso ni Brian at mga magulang nito sa narinig mula sa dalaga, kaya sabay na tumayo ang tatlo at niyakap ng mahigpit ang dalaga. Okay, Iha. Mula ngayon ay dito ka natitira at ituring mo na kami bilang mga magulang mo at kakasuhan ko ang mama mo. Actually, magiging patong-patong ang maikakaso sa kanya sa ginawa niya sa'yo. Nang gigigil na wika ni Daddy Pat. Salamat po, sir. Pero wag na po, masisira po ang mami. Wika ng dalaga. Ay, naku Iha, napakabait mong anak, napakaswerte ng mami mo. Napaiyak na wika ni Mami Pam. Dito ka na tumira, Iha. Tawagin mo na kaming mami at daddy at Kuya Brian. Dagdag pa ni Mami Pam. Napaubo naman si Brian sa tinura ng ina. Mom, kuya talaga?
Di ba sabi ko nga dito na muna siya titira hanggat hindi pa kami ikinakasal? Wika ni Brian sabay tingin kay Sam na pinamulahan na naman ng mga pisngi. Oh, pakakasalan mo? Kanina lang narinig kong inoffer mo ang sarili mo kay Sam as a father. Pasalamat ka nga na kuya lamang ang sinabi ng mami mo at kami na ang tatayong mother at father ni Sam. Nakangising panunukso ni Daddy sa kanyang anak. Nagkatawanan sila, pati si Sam ay napangiti na rin. Kailangan kong umuwi, wala akong dalang gamit. Mahinahon na wika ng dalaga. Problema ba yan? Mag-shopping tayo pagkatapos natin kumain. Wika ni Brian. No. Kaming dalawa ni Sam ang magsa-shopping. Wika ni Mami Pam. Hayaan mo na yung dalawang babae ang mag-shopping, iho. Dahil mas alam naman nila kung ano ang gusto nila. Wika ni Daddy Patrick. Dad, samahan na natin sila. Baka kung saan-saan pa magpunta ang mga yan. Baka takasan pa tayo. Birong wika ni Brian. Kaya muling nagkatawanan silang apat. Dahil sa kabaitan ng pamilyang nakasama sa kauna-unahang pagkakataon ay nakaramdam ng kapayapaan at kasiyahan si Sam. Pakiramdam niya ay punong-puno ng pagmamahalan ang tahanan na kanyang kinaroroonan. Maya-maya pa ay biglang nagsalita ulit ang binata. Sam, gusto mo bang lumipat ng eskwelahan? Gusto ko. Ipagpatuloy mo ang iyong pag-aaral at gusto ko ay mag-focus ka na lamang sa pag-aaral mo at ako na ang bahala sa lahat ng kailanganin mo. Ayoko nang magtrabaho ka sa library ha. Seryosong wika ng binata. Nagulat ang dalaga at noong magsalita na sana ito ay bigla ring nagsalita si Mami Pam. Oo nga iha, kami na ang bahala sa lahat. Gusto namin na mapanatag ka. Mamahalin ka namin na parang tunay naming anak. Ipahatid sundo na kita sa driver. Wika naman ni Daddy Patrick. Napaiyak ang dalaga. Nakakahiya naman po. Ngayon nyo nga lang ako nakilala tapos aakuin nyo lahat ang pangangailangan ko. Wika ni Sam. Shh, okay lang. Yung sinabi ko kanina sa mami mo na mahal kita at handa kitang pakasalan kahit saang simbahan. Totoo lahat yun. Pati yung sinabi ko kay mami at daddy. At sasabihin ko ulit ngayon sa harapan ng aking mga magulang na talagang mahal kita. Pero huwag kang mag-alala, hindi naman ako nagmamadali eh. At kung sakali mang hindi mo rin ako matutuhang mahalin pagdating ng araw ay okay lang din. Wala naman itong sapilitan eh. Nakangiti ngunit seryosong wika ng binata. Hindi na sumabat ang mga magulang ni Brian dahil alam nilang totoo at seryoso ang kanilang anak at ayaw nilang lalo pang mailang ang dalaga. Pagkatapos nilang mag-shopping ay dinala na ni Mami Pam si Sam sa magiging kwarto nito. Namangha ang dalaga sa ganda ng magiging silid niya. Mayaman nga ang mami niya pero hindi kasing ganda nito ang kanyang kwarto sa kanilang mansyon. Maya-maya pa ay nagpaalam na si Brian. Sam, 20 minutes lang ang layo ng bahay ko dito. So please, feel at home, okay? Mababait ang mga magulang ko, kaya wag kang mahiya sa kanila, ha? Siya nga pala, Dad. Ako na ang magsundo hatid kay Sam. Mabuti na yung makakasiguro ako na walang makalapit na pwedeng manakit sa kanya. Seryosong wika ng binata sa bayakap at halik nito sa noo ng dalaga. Nabigla naman si Sam sa halik na iyon ni Brian. First time niya kasing mahalikan. Kahit kasi nanay niya ay hindi ito nakahalik sa kanya. Pagkaalis ng binata ay pinapasok na rin ng mag-asawa si Sam sa kanyang kwarto at pinalabhan na rin sa kasambahay ang lahat ng kanilang nabiling gamit para kay Sam. Simula sa araw na iyon ay araw-araw ng hatid sundo ni Brian ang dalaga mula sa bahay at eskwelahan. Sang umaga. Brian, hindi ka ba nagsasawa sa ginagawa mo? Hindi ka ba napapagod na araw-araw mo akong sinusundo hatid?
Seryosong tanong ni Sam. Kahit kailan, hindi ako magsasawang gawin ito sa'yo. Alam mo bang sobrang masaya ako mula nung makilala ka? Wika ni Brian. Ano kaya kung sa bahay mo na lang ako tumira para hindi ka na mahirapan masyado? Suggestion ni Sam. Biglang napatitig si Brian sa dalaga. Are you serious? Makikipag-live-in ka sa akin? Nakangiti ngunit seryoso na wika ni Brian. Sira, sa'yo lang ako titira para naman hindi ka na mahirapan ng maghatid sundo sa akin. Pero hindi naman ako matutulog sa tabi mo. Nakasimangot na wika ng dalaga. Well, hindi pwede. Sobra kitang mahal para itira sa bahay ko nang hindi pa tayo na ikakasal. Seryosong wika ni Brian. Natawa naman ang dalaga sabay hampas sa binata. Paano tayo ikakasal ni hindi naman tayo mag-boyfriend? Nakangiting wika ni Sam. Kaya nga, mas lalong hindi kita pwedeng itira sa bahay ko. Seryoso pa rin ang mukha ni Brian habang nakatitig ito sa dalaga. Hoy, bakit naman ang seryoso mo? Natatawang tanong nito sa binata. Seryoso naman talaga ako sa'yo. Mahal kita. Hindi mo ba napapansin sa loob ng halos 1 taon na nakatira ikaw kina mami at daddy, hindi pa kita dinala sa bahay ko kahit minsan? Wika ni Brian. Bakit nga ba? Balik tanong ni Sam sa binata. Kasi po, makakapasok ka lamang sa bahay ko kung magiging misis na kita. Diretsong saad ni Brian. Bigla ring napaseryoso ang dalaga. Alam mo Brian, hanggang ngayon, hindi pa rin talaga ako makapaniwala na nasagip mo ako from my mom. Wika ng dalaga. Alam mo ba na iyan ang dahilan kung bakit doon kita itinira sa bahay ng mga magulang ko? Gusto kong patunayan sa'yo at sa nanay mo na malinis talaga ang hangarin ko para sa'yo. Maaari ngang hindi ko sinabi kaagad sa'yo na mahal kita kasi hinihintay ko ang tamang panahon. Hindi ko naman akalain na aabot sa ganitong pagkakataon na kailangan kita ilayo sa mami mo. Lahad ni Brian. Thank you, Brian. Iyon lang ang nasabi ni Samantha. Iha, 1 buwan na lamang at graduate ka na. Ano ang gusto mong regalo? Tanong ni Daddy Pat. Oo nga, Iha. Gusto mo bang mag-London tayo? Sabat naman kaagad ni Mami Pam. Mami, Daddy, kayong tatlo po ni Brian ay sobra-sobra ng regalo na dumating sa buhay ko at tatanawin ko po ito ng malaking utang na loob habang nabubuhay po ako. Wika ni Sam sa bayakap sa mag-asawa. Sakto namang iniluwa ng pintuan si Brian. Anong kasiyahan ito? Ako ba ay walang yakap, Sam? Nakangiting wika ng binata. Sige na, halika na dito, sumali ka na sa group hug. Sagot ng dalaga. Mga mahal sa buhay, may nakuha akong leave next month. Pwede tayong magpunta ng California for a month para naman makasama din natin si Pia. Wika ni Brian. Ay magandang idea yan anak. Kaso lamang, next month din ang graduation nitong ating prinsesa. Wika ni Mami Pam. Okay lang po, Mami. Kaya ko naman pong umatin ng graduation ko kahit mag-isa lamang po ako. Nakangiting wika ni Sam. Oops, hindi ka mag-iisa sa graduation mo, mahal na prinsesa. Wika ni Brian sa bayakap ng mahigpit sa dalaga. Aalis tayo after ng iyong graduation at may ticket na tayong lahat kaya wala nang makasay no. Dagdag pa nito.
Hindi na naiilang ang dalaga tuwing niyayakap at hinahalikan siya ni Brian. Nakasanayan niya na dahil kagawian ng pamilyang Lee ang yakapan at halikan sa pisngi. Okay, ayusin ko na rin ang aking leave sa office. Miss ko na rin kasi ang isa pa nating prinsesa at para mag-meet na rin sila ng personal nitong dalawa. Puro lang kasi sila video calls for 2 years, wika ni Daddy Patrick. Sa araw ng graduation ni Sam, napanganga si Brian paglabas ni Sam at Mami Pam sa kwarto ng dalaga dahil lalong lumutang ang kagandahan ni Sam. Magaling kasi na makeup artist si Mami Pam. Anak, close your mouth. Baka tumulo yung laway mo. Napaghahalata kang atat sa kanya. Wika na biro ni Daddy Patrick sa kanyang anak na si Brian. Daddy naman, panira ng moment, natatawang wika ni Brian. Ako na ang magmamaniho, hindi na tayo magdadala ng driver. Gusto ko lamang na ma-enjoy natin itong special day mo anak. Wika ni Daddy Patrick. Sa front seat naman umupo si Mami Pam at magkatabi si Sam at Brian sa likuran nakaupo. Napa-smile si Daddy Patrick dahil napagmasdan nito si Brian sa rearview mirror na panay ang sulyap sa dalaga. Anak, you are hired. Pagbasag ni Daddy Patrick sa katahimikan. Parihong napatingin si Sam at Brian sa ama, kaya natawa ito. Brian, I'm sure you have an idea na hindi ikaw ang hinahire ko, don't you? Si Sam ang hinahire ko. Natatawang wika ni Daddy Pat. Ako po, Dad? Gulat na tanong ni Sam. Yes, kailangan ko pa ng accountant kaya inaantay na kitang makapagtapos. Seryosong wika ni Daddy Pat. Oo nga iha, alam mo bang habang hinihintay ka ng daddy mo, ako muna ang tumutulong sa ating dalawang accountant? Sana tanggapin mo ang offer ng daddy mo. Nakangiting wika ni Mami Pam. Nako, ano po ba ang nagawa kong kabutihan para makatanggap ng ganito kalaking biyaya? Naiiyak na sana na wika ng dalaga. Oops, don't cry. Masasayang yang make-up mo. Tanggapin mo na lamang ang grasya na dumarating sa buhay mo. Wika ni Brian sabay hawak ng mahigpit sa mga kamay ng dalaga. Napangiti naman ang dalaga at sumandal ito sa balikat ng binata. Good job, Brian. Para-paraan lang talaga eh. Kanina ka pa kasi atat na atat hawakan yung kamay ng pinakamamahal mo. Malapit nga siya pero parang napakalayo pa rin. Bulong na biro ni Brian sa kanyang sarili sabay sulyap sa rearview at nagtama ang paningin nila ng kanyang ama. Kaya nagkindatan ang dalawa na tila ba nagkaintindihan silang mag-ama. Sa gymnasium kung saan ginaganap ang graduation ni Sam, umupo ang tatlo sa likuran ng dalaga. Maya-maya pa ay bumulong si Mami Pam kay Brian. Anak, hindi ko na narinig na binabanggit ni Sam ang kanyang ina sa loob ng 2 taon. Wika nito. Mas okay na po yang ganyan, Mami. At nagpapasalamat nga ako sa inyo ni Daddy dahil tinutulungan niya akong mapaligaya si Sam. Alam ko, Eho, mula nang dinala mo siya sa bahay ay nakita ko ang batang ikaw. Medyo matagal na rin kasing hindi ko nakikita ang saya na yan. Puro kaaral at trabaho. Hindi ka pa rin ba sinasagot? Tanong ng ina. Hindi ko pa siya tinatanong ulit, Mami. Ayoko namang pilitin siyang sagutin ako dahil tinutulungan natin siya. Ayoko rin naman na isipin niyang mapagsamantalang tao ako. Gusto ko lang masaya siya at masaya na rin ako doon. Seryosong lahad ni Brian. Pinisil naman ni Mami Pam ang kamay ng anak. Anak, alam ko nararamdaman ko na mahal ka rin niya. Nakangiting wika ni Mami Pam. Natigilan lamang ang mag-ina nang si Sam na ang tinawag na umakyat sa stage.
Nagmukhang stage family si Brian, Mommy at Daddy Pat. Sa lakas ng palakpak nila, dali-dali silang tumayo para salubungin ang dalaga sa pagbaba nito. Tuwang-tuwa ang mga ito, niyakap nila kaagad ang dalaga ng pagkahigpit-higpit. Nagulat pa si Brian nang halikan siya ni Sam sa kanyang mga labi, sabay sabing, "Thank you." Kaya naglakas loob na rin ang binata na halikan pabalik ang dalaga sa mga labi nito at mariin pa ito. Saka nito sinagot ang thank you ng dalaga. "Walang anuman, my princess." Nakangiti ang mga mata ng binata sa saya habang nakatitig ito ng malagkit sa dalaga. Masayang masaya silang apat na lumabas sa campus. Si Brian ay hindi na binitawan ang kamay ng dalaga. Sobrang saya din ng mag-asawa dahil nakikita nila ang kasiyahan ng kanilang anak. "Dad, tinatanggap ko na po ang inyong offer. Sana po hindi ko po kayo ma-disappoint." Mahinang wika ng dalaga. "Nako, iha, huwag kang mag-alala. Magaling magpasensya itong daddy mo. Sabi niya nga, natututo tayo sa mga pagkakamali. Kaya sigurado akong maiintindihan ka nitong daddy mo kahit ilang beses ka pang magkakamali." Nakangiting wika ni Mami Pam. Pagkagaling nila ng California ay nag-umpisa na kaagad magtrabaho si Sam sa law firm ng mga Lee. Walang napag-usapan kung magkano ang sasahurin ng dalaga para kasi sa kanya, tinanggap niya ang trabaho para kahit papaano ay makabayad siya ng utang na loob sa mga ito. Napaiyak ang dalaga noong makita niya ang kanyang unang sahod. "Dad, napakalaki naman po nito. Sobra-sobra po ito, Daddy." Umiiyak na wika ng dalaga. "Iha, deserve mo yan kasi napakagaling mo." Sabi nga ni Mina, isang araw ka lang daw niya tinuruan at nakuha mo kaagad at hanggang ngayon never ka nang nagtanong sa kanya kung paano gawin ang trabaho mo. "We are very proud of you." Wika naman ni Daddy Pat. Pagka-uwi ni Sam sa bahay ay nandoon si Brian. Nagulat ang dalaga dahil nakabihis ng maayos ang mag-ina. "Anong meron, Mami? Bakit bihis na bihis kayong dalawa?" Nagulat din si Daddy Pat sa mag-ina. "Anong meron?" tanong nito. Natawa ang dalawa dahil pareho ang tanong ni Sam at Daddy Pat. "First payday mo ngayon, di ba? So, kakain tayo sa labas." Nakangiting wika ni Brian. "Oh, sure. Sige. Magbihis na muna ako." Excited na wika ng dalaga. "Ako din, antayin niyo ako. Mabilis lang naman ako magbihis." Wika naman ni Daddy. Pagkatapos kumain ng apat, ay hiningi na ng dalaga ang bill sa waiter. "Bayad na po, ma'am." Nakangiti na wika nito. Napatanga ang dalaga. "Ipunin mo yung sahod mo, huwag kang gastador." Nakangiting wika ni Brian. "Treat namin ni Mami ito sa'yo kasi masyado mong ginalingan ang trabaho mo." Dagdag pa nito. Iiyak na sana ang dalaga nang biglang magsalita si Brian. "Bakit ba napakaiyakin mo? Kahit maganda ka pa rin habang umiiyak pero hindi maganda tingnan." Natatawang wika nito kaya kinurot siya ni Sam sa kanyang tagiliran na nagpaiktad dito. Pagkalipas ng ilang linggo habang nasa kotse ang dalawa. "Brian, maitanong ko lang, bakit wala ka pang ipinakilala na nobya sa amin ni Mami at Daddy?" Nakayukong tanong ng dalaga. Napakunot noo naman ang binata sa narinig. "Ikaw, bakit wala ka pang ipinakilala na nobyo sa amin ni Mami at Daddy?" Balik tanong ni Brian kay Sam. Napabuntong hininga si Sam sa tanong ng binata. "Wala pa kasing nangligaw sa akin eh." Seryosong wika ng dalaga.
Tamang-tama naman at nakakita si Brian ng gasoline station kaya pinarada na muna nito ang kanyang sasakyan at seryosong tinitigan ang dalaga. Talaga ba, Sam? Ano ako? Tingin mo ba nagbibiro lang ako noong sinabi kong mahal kita? Seryosong wika ng binata. Bigla naman ng lamig ang katawan ni Sam sa mga titig ni Brian pero pinilit pa rin itong magsalita. It's been a year na mula nung sinabi mo yon at hindi mo na inulit. And 2 years na rin na hindi ko man lamang nasilip yung bahay mo. Napiyok ang boses ng dalaga. Kaya hinawakan ng mahigpit ni Brian ang dalawang kamay ni Samantha. Hindi ko nga inulit dahil ayokong ma-pressure ka. Pero hindi naman ako tumigil sa pag-aalaga sa'yo, di ba? Hindi mo ba nararamdaman ang pagmamahal ko through deeds? Di ba nga may kasabihan, action speaks louder than words? Wika ni Brian na halos idikit na dito ang ilong sa ilong ng dalaga habang titig na titig ito sa mga mata ni Samantha. Noong graduation ko, kinis kita sa lips sa harapan ni Mommy at Daddy. Hudyat na yun ang pagmamahal ko sa'yo. Pero wala ka pa rin naman sinabi sa akin. Nakayo kong wika ng dalaga. Di ba kinis din kita pabalik? At mas mariin pa nga? Seryosong wika ni Brian. Samantha Wing, I love you very much. Sabay halik ng binata sa mga labi ni Sam. This time ay mapanukso ito at naramdaman talaga ni Sam ang init ng mga halik na iyon na halos hindi na siya makahinga. Nagpaubaya naman ang dalaga at mainit niya rin itong tinugon ang bawat halik ni Brian. Biglang napabitaw si Samantha noong maramdaman niyang gumagapang ang mga kamay ni Brian sa kanyang dibdib. Andito tayo sa car at hindi pa kita sinasagot Nakayo kong wika ni Sam. Napangiti naman si Brian sabay sabing, hindi pa ba sagot yung mainit mong halik sa akin? Panonokso nito. Hindi pa ako nag-I love you too Wika ng dalaga sabay irap kay Brian. Okay. I love you, Miss Samantha Wing. Seryosong wika ni Brian habang hawak-hawak ang mga kamay ng dalaga. I love you too, Brian Lee. Sagot nito. Thank you, love. Wika ng binata, napasulyap naman ang dalaga noong marinig niya ang salitang love. Saka ito humarap at ngumiti kay Brian. Alam mo, ako talaga ang dapat mag-thank you sa iyo dahil sa pagmamahal mo sa akin at pagligtas mo sa akin sa kamay ng mami ko. Napaiyak ang dalaga sa kanyang tinuran kaya niyakap ito ng binata ng mahigpit. May sasabihin pa sana si Brian sa dalaga tungkol sa kanyang ina, ngunit mas pinili nitong huwag na munang magsalita tungkol dito. Masaya na umuwi ang dalawa. Pops, Mom, magbihis kayo at kakain tayo sa labas. Kailangan natin mag-celebrate, wika ni Brian. Anong okasyon? Sabay na tanong ng mag-asawa. Nabigla rin ang dalaga sa sinabi ng binata dahil wala naman itong sinabi sa kanya na mag-celebrate sila. Basta, mamaya ko na sasabihin sa inyo after dinner. Masayang wika ni Brian. Tumingin na rin ang mag-asawa kay Sam, ngunit ngiti lamang ang nakuha nila sa dalaga. Parang gusto na lamang lunukin ng mag-asawa ang kanilang kinakain dahil excited ito sa sasabihin ni Brian. Mommy, Daddy, relax. Enjoyin nyo na lang muna yung kinakain ninyo. Nakangiting wika ni Brian. Anak naman, baka pwede mo nang sabihin habang kumakain tayo. Tutal, sabi mo nga celebration, di ba? Ibig sabihin magandang balita yan. Baka naman lalo pa ako ganahan at mag-enjoy sa food na ito Parang batang pakiusap ni Mami Pam. Tumitig muna si Brian kay Sam. Tumango naman ang dalaga. Sinagot na po ako ni Sam.
Kinikilig na wika ni Brian nang laki pareho ang mga mata ng mag-asawa at tuwang-tuwa ito, pero mas grabe ang reaksyon ni Mami Pam. Talaga, iho? Kailan ang kasal? Napag-usapan na ba ninyo kung ano ang motif? Excited na tanong ng Mami. Mom, lower your voice. Pagsaway ni Brian sa kanyang ina na masyadong napalakas ang boses sa excitement. Ngumiti, ngunit nakayuko lamang si Sam. I'm so happy for you, son. Natupad na rin ang matagal mo ng pangarap, anak. At least, hinayaan mong mahinog sa puno si Sam. Brilliant idea, anak, na hindi mo pinirsahang pitasin. I'm so proud of you. Bilisan na ninyo at gusto ko na rin magkaapo. Nakangiting wika ni Daddy Pat na nagpapula sa mga pisngi ni Sam. Isa ka pa, Daddy eh. Namula tuloy ang mukha ni Sam. Nakangiting panunukso ng binata sa kanyang kasintahan. Maya-maya pa ay lumuhod na ito na ikinagulat ng dalaga. Napatakip naman ng bibig si Mami Pam dahil sa pagkabigla sa ginawa ng kanyang anak. Sam, will you marry me? Sana mag-yes ka para hindi naman ako mapahiya dito sa mga taong nakatingin sa atin. Nakangiting wika ng binata. Napatingin naman si Sam sa kapaligiran. Tunay ngang nakapalibot sa kanila ang mga taong naroon sa restaurant. Parang himatayin sa hiya ang dalaga pero nakuha pa rin itong mag-yes. Naghiyawan ang mga naroon. Hindi man nila ito mga kakilala pero sincero ang tuwa ng mga ito para sa newly engaged. Congratulations! Bati ng mga ito sa dalawa. Salamat po sa inyong lahat. Nahihiya na sagot ni Samantha. Nagulat pa sila nang may biglang lumapit sa kanila. Hello, newly engaged. Ako si Marie. Ako po ang manager dito. Salamat po at napili ninyo itong aming restaurant sa pagpo-propose ninyo. At dahil dyan, sasagutin na po namin ang food for your wedding. Wika ng manager, sabay palakpakan ng lahat ng naroon. Ang grasya nga naman kapag dumating ay todo buhos. Gusto ko lamang po ipaalam sa inyong lahat na kanina lamang po ako sinagot nitong aking fiancé. Pero more than 2 years na po akong nagtiis para lamang po makuha ang matamis niyang oo. So worth to wait. Lahad ni Brian sabay siil ng halik sa kanyang mapapangasawa. 1 linggo bago ikasal ang dalawa ay masinsina na kinausap ni Brian si Samantha. Love, hindi ko alam kung tama ba itong sasabihin ko sa'yo. Pero tandaan mong mahal na mahal kita at susuportahan kita anuman ang magiging desisyon mo. At sana hindi ito makasira ng araw mo. Wika ni Brian. Napakunot noo naman si Sam. Ano ba yung sasabihin mo na ikasisira ng araw ko, love? May ginawa ka bang kasalanan sa akin? Promise, wala ako sa posisyon para magalit sa'yo. Binuo mo ang pagkatao ko, kaya sabihin mo na. Ano ba yun? Nakangiting wika ni Samantha. 1 linggo na lang ikakasal na tayo. Pwede natin imbitahin ang mami mo para siya ang maghatid sa'yo sa altar. Mahinahong wika ni Brian. No, ang totoo nga niyan, gusto ko talaga siyang burahin sa buhay ko at ayoko siyang makita sa pinakaimportanteng araw sa buhay ko. Alam mo, pag nagkaanak tayo, ibibigay ko sa kanila ang buong puso't kaluluwa ko. Mamahalin ko sila tulad ng pagmamahal ni Mami Pam sa iyo at kapatid mo. At mamahalin rin kita katulad kung paano mahalin ni Mami si Daddy. Maluha-luhang wika ng dalaga. I'm sorry, love. Kung ano ang gusto mo, ito ang gagawin natin. Niyakap ito ng mahigpit ang kasintahan. Ginanap ang napakagarang kasalan sa magandang resort ng mga Lee. Hindi naman mapakali si Brian habang hinihintay nito ang paglabas ni Sam sa ginawang pintuan na tumakip lamang sa dalaga. Kalma lang, bro.
Malamang hindi naman tatakbo palayo yung bride mo. Andyan lang naman siya sa likod ng piking pintuan nakangising panunukso ng kaibigan. Tuluyan nang umayak si Brian noong lumabas sa piking pintuan ang napakagandang mapapangasawa. Lalong napahagulgol ito nung makitang umiiyak din si Sam kasama si Mommy Pam at Daddy Pat na sila mismo ang maghahati dito sa kamay ni Brian. Si Brian ang unang nagbigay ng vow. Love, noong una kitang makita sa kafeterya, nakatulala, umiiyak, nakatitig lamang sa kape. May kung anong tumalon dito sa puso ko kaya nilapitan kita at simula sa araw na iyon ay hindi ka na mawaglit-waglit sa aking isipan. At mula rin sa pagsundo hatid ko sa iyo ay lumalim ang paghanga ko sa iyo na nauwi sa pag-ibig. Mula nung makilala kita ay nabago ang pananaw ko sa buhay, napakaswerte ko palang tao. Lalo pa akong sinuwerte dahil minahal mo ako. Mahal na mahal kita. Mahigit 2 taon akong nag-antay para masungkit ang matamis mong oo. Kahit si Daddy at Mommy napapansin kung paano ako pinagpapawisan tuwing magkadikit tayo. Gustong gusto kitang yakapin at halikan pero ayaw kitang takutin. Gusto ko lang malaman mo na hindi madali ang pinagdaanan ko. Napakalapit mo, ngunit parang napakalayo mo pa rin. Kaya, noong hinalikan mo ako sa labi noong graduation day mo, gumanti ka agad ako. Pagkakataon ko na yun Natatawang wika ng binata. Pangako, mamahalin kita habang buhay, ibibigay ko lahat ang pangangailangan mo. Sisikapin kong maibigay ang oras na kailangan mo, poprotektahan kita at magiging mga anak natin. Ibibigay ko sa inyo pati ang buhay ko, walang makakapanakit sa iyo o sa inyo hanggat nabubuhay ako. Pangako ko yan sa iyo. I love you. Nakangiti ngunit maluha-luhang vow ni Brian. Ilang bisis ko nang binalak-itilin na lamang ang buhay ko dahil hindi ko na talaga kaya ang hirap na pinagdaraanan ko. Noong nakita mo ako sa kafeterya, iyon ang time na pinagplanuhan ko talaga kung paano ko wakasan ang aking paghihirap. Kaso, pinakialaman mo ang pagmuni-muni ko. Pero alam mo ba, nagpapasalamat ako kay Lord dahil dinala ka niya sa buhay ko noong mga oras na iyon. Dahil nakita ko ang liwanag sa mga mata mo noong tinitigan mo ko, sabi ko sa aking sarili, I will hang in there hanggang sa sakluluhan mo ko. At noong iniligtas mo ako sa mga kamay ng mami ko, iyon ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Noong dinala mo ako sa bahay ng mga magulang mo at noong ginitian, niyakap at hinalikan nila ako. Iyon, doon ko naramdaman ang kapayapaan at security. At noong makita ko kung paano kayong mag-anak magmahalan, sabi ko sa sarili ko, ito ang lugar kung saan gusto kong manatili. Kaya nung sinabi mong dito ako tumira, ay lihim kong inasam na sana nga hindi ka nagbibiro. Napakasarap pala ng pakiramdam ng may nagmamahal na mga magulang. Lalaki ka, pero nakikita ko kung paano kayakapin at halikan ni Mommy at Daddy. That night, I dreamed to grow old with you. Sabi ko, gagayahin ko ang Mommy Pam kung paano niya mahalin at alagaan ang Daddy. At aalagaan at mamahalin ko ang magiging mga anak natin kung paano pinalaki, inalagaan at minahal ni Mommy Pam kayong mga anak niya. Love, salamat sa pagmamahal, pag-aalaga. Nakapagtapos ako ng pag-aaral ng mapayapa ang aking isipan. Salamat din sa walang sawang pagsunduatin sa akin sa school at ngayon sa opisina for 2 years. Ipinapangako ko ang aking loyalty at tulad ng naipanangako ko sa aking sarili noong unang gabi ko sa bahay ni Mommy Pam at Daddy Pat. Mamahalin kita ng buong buhay ko hanggang sa huling hininga ko.
I love you so much. Halos himatayin si Sam sa sobrang emosyon na pinakawalan niya. Napaiyak rin ang lahat ng naroon sa kasalang iyon. Mga ilang minuto pa ang nakalipas ay nakabawi na si Brian mula sa kanyang pag-iyak at nagsalita ito. Ladies and gentlemen, medyo hindi ko po inasahan ang ganitong emosyon, pati kayo ay pinaiyak ni Sam. Natatawang wika ni Brian. From the bottom of my heart, nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa inyong pakikiisa sa aming pinaka-espesyal na araw at higit sa lahat sa aking mga magulang. Mommy, Daddy, salamat po dahil tinulungan ninyo ako na alagaan itong aking asawa without any questions. I love you so much. From the bottom of my heart, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa pakikiisa ninyo sa pinaka-espesyal na araw naming dalawa ni Sam. At higit sa lahat, syempre, sa aking mga magulang. Mommy, Daddy, sobrang nagpapasalamat po ako sa inyo dahil tinulungan niyo akong alagaan itong aking asawa without any questions. Sinserong wika ni Brian. Natapos ang gabing iyon na punong-puno ng iyakan at tawanan at sa kauna-unahang pagkakataon ay nakatapak na rin si Sam sa bahay ng kanyang asawa dahil doon na ito inuwi ni Brian. Sa ganda ng loob ng bahay ay namangha si Sam. Ang hindi alam ng bagong mag-asawa ay nakabuntot rin sa kanila si Daddy Patrick at Mommy Pamela. Maya-maya pa ay may inabot na si Daddy Pat na brown envelope sa newlywed. Dad, what is this? Gulat na tanong ni Brian sa kanyang ama. Open it, sabi naman ni Daddy Patrick. Sa curiosity ay binuksan kaagad ni Brian ang envelope at laking gulat ng bagong mag-asawa. Dad! Sabay na wika ni Brian at Sam. Magretiro na ako mga anak. Matanda na ako. Kayong mag-asawa na ang bahalang magpatakbo sa firm natin. Malaki ang tiwala ko sa inyong dalawa. Wika ni Daddy Pat habang patango-tango at nakangisi lamang si Mommy Pam. Pagkalipas ng 2 taon ay kinausap ng masinsina ni Brian ang asawang si Samantha. Love, I think it's about time na harapin na natin ang katotohanan. Ina mo pa rin naman si Mami Loida. She is sick. Baka naman pwede natin siyang dalawin. Malungkot na wika ni Brian. Paano mo naman nalaman na may sakit siya? Nagtatakang tanong ni Samantha sa kanyang asawa. Before tayo na-engage, nakita ko siya sa gasoline station pero hindi niya ako nakita. Ibang-iba ang itsura niya, kaya mula noon sinubaybayan ko na siya. Mukhang lumalala ang kalagayan ng mami mo. Love, baka pwede natin siyang dalawin? Wika ni Brian. Napaisip si Sam sa tinuran ng kanyang asawa. Okay, pupuntahan natin siya bukas. Wika ni Sam. Noong nasa harapan na sila ng mansyon ng kanyang mami, ay bumalik sa kanyang alaala kung paano siya maltratuhin ng kanyang sariling ina. Kaya napaiyak ito. Love, kung hindi mo kaya, ipagpaliban na lang muna natin. Kaso lang, baka mahuli ang lahat at magsisisi ka pa. Wika ni Brian habang hinihimas-himas nito ang likod ni Sam. No, ngayon na love, andito na rin naman tayo. Siguro naman ay hindi niya na kayang manakit ngayon. Malungkot na wika ni Sam. Tamang-tama naman may dumating na sasakyan at iyon ay sasakyan ng kanyang ina. Pinagmamasdan lamang ni Sam ang pumapasok na sasakyan at nakita nilang may ibinaba na babae na naka-wheelchair. Noong makilala ni Sam kung sino ang naka-wheelchair ay bumaba ito kaagad sa kanyang sasakyan at dali-dali itong lumapit sa naka-wheelchair. Mom? Nagulat si Loida nang makita ang kanyang anak at humagulgol ito ng iyak. Bigla naman itong nanghina. Pasensya na po kayo ma'am, kailangan na munang magpahinga nitong aking pasyente.
Wika ng naka-white uniform. Ako nga po pala si Nurse Shasha, pagpapakilala nito sa kanyang sarili. Hindi alam ni Sam kung ano ang nararamdaman niya noong mga sandaling iyon. Naaawa ba siya sa kanyang ina? Bakit humahagulgol ito? Maya-maya pa ay bumalik na sa wisyo si Sam nang muling nagsalita ang kanyang ina. Anak, salamat at nandito ka. Gustong-gusto talaga kitang makausap. Nurse Shasha, pwede mo ba kaming ihatid sa kwarto ko para makahiga rin ako? Kakausapin ko lang itong anak at manugang ko. Humihingal na wika ni Loida. Tumango naman ang nurse at dinala na sila sa kwarto ni Loida. Nagkatinginan naman ang mag-asawa. Tama ba ang narinig nila? Manugang? Alam ba ng ina niya na mag-asawa na sila? Anak, salamat at dinalaw mo ako. Akala ko hindi na tayo magkikita pa. Bungad ni Loida. Brian, salamat sa pagmamahal at pag-aalaga mo dito sa aking anak na hindi ko naibigay sa kanya. Napahagulgol ulit ng iyak si Loida sa kanyang tinuran. Ma'am, baka po makasama sa inyo ang inyong pag-iyak ng ganyan. Pagpapaalala ni Brian. Napa-smile si Loida sa pag-alala ng kanyang manugang. Wala naman na akong dapat ikatakot ngayon, Brian. Gusto ko lang talaga humingi ng tawad sa aking anak. Dito na nagsalita si Sam. Pinapasalamatan mo ang aking asawa sa pagmamahal at pag-aalaga sa akin? Bakit nga po ba na hindi niyo ako nagawang mahalin at alagaan? Naiiyak na tanong ni Samantha sa kanyang ina. Patawad anak ko, hindi ko kasi alam kung paano ka mahalin. 15 years old lamang ako anak nung nabuo ka. Nung malaman niyang dinadala kita ay kung ano-anong pinapainom niya sa akin para malaglag ka. Dahil ayaw niyang malaman ni nanay na nabuntis niya ako. Hindi lamang iyon anak. Ginagapos niya ako sa tuwing ginagalaw niya ako. Kahit noong buntis na ako sa'yo. Dito na sumagot si Brian. Bakit hindi po kayo nagsumbong sa mga pulis o sa nanay ninyo? Tanong ni Brian. Hindi ako makapagsumbong dahil pinagbantaan niya akong papatayin niya ang nanay kapag nagsumbong ako. Lumayas ako sa bahay noong makakita ako ng pagkakataon. Namasukan ako ng katulong kung kani-kanino. Totoo talaga na maraming beses kitang tinangkang ilaglag dahil hindi ko matanggap na ama ko ang ama mo. Kaso napakalakas talaga ng kapit mo, anak. Sa wakas, nakakuha ng lakas ng loob si Sam para makapagsalita. Bakit po hindi niyo pinaunawa sa akin ang lahat, Mami? Baka nga nagkatulungan pa tayong pagalingin ang iyong nakaraan. Umiiyak na wika ni Sam. Imbes na sagutin ni Mami Loida ang sinabi ng kanyang anak, ay nagpatuloy ito sa kanyang kwento. Hanggang sa makapasok ako sa isang mayamang matandang babae, sobrang bait. Tinulungan niya ako, binayaran niya ako ng malaking halaga para ingatan ka dito sa tiyan ko at aampunin ka paglabas mo. Namuhay ako na parang reyna hanggang sa noong lumabas ka. Nagpakalayo-layo ako. Pero pagkalipas ng 1 taon ay pinahanap niya ako at pinabalik dito. Dahil natuklasan niya na 6 months na lamang pala ang ilalagi niya sa mundong ito. Gusto niya ako ang magpalaki sa'yo at sinamantala ko iyon. Hiniling ko sa kanya na gusto ko palitan niya ang mukha ko at ang pangalan ko dahil ayaw ko nang magkaroon ng magiging ugnayan sa aking nakaraan. Nasinang-ayunan naman ni Doña Felicidad. Anak, napakalaki ng kasalanan ko sa'yo. Masyado akong nilamon ng galit ko at lahat ng iyan ay ibinuntun ko sa iyo.
Nakatitig at nakikinig lamang ang mag-asawa kay Loida, pero si Sam parang walang naririnig dahil hindi ma-process sa utak niya ang mga sinabi ng kanyang ina. May isa pang napakalaking kasalanan ang nagawa ko sa iyo, anak. Hinihingal na wika ni Mami Loida. Wala pa ring reaksyon si Sam. Anak, patawarin mo ako dahil ipinagdadamot ko sa iyo ang kayamanan mo. Dito na umigting ang tenga ni Sam sa narinig. Anong yaman? Biglang tanong nito. Lahat ng kung anong narito ay iyo. Ang 3 subdivision, ang 2 kumpanya ay sa iyo. Ikaw talaga ang nagmamay-ari ng lahat ng ito. Guardian mo lang ako. Dito na nagwala si Sam. Diretsuhin mo na ako, Loida, at huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Galit na wika ni Samantha. Nabigla naman si Brian sa inasal ng asawa. Ngayon niya lamang kasi nakitang nagalit si Sam at nanglilisik pa ang mga mata nito at gusto pang sunggaban ang ina, buti na lamang at maagap si Brian at nahagip niya kaagad ang asawa. Anong ako ang nagmamay-ari ng lahat ng ito? Tumbukin mo na, Loida, bago pa magdilim ang paningin ko. Hinihingal na wika ni Sam. Love, calm down, wika ni Brian. Calm down, Brian. Wala pa sa kalingkingan yung nakita mong paghihirap ko sa kamay ng babaeng ito. Gigil na wika ni Sam. Samantha, noong pinabalik ako ni Doña Felicidad para alagaan ka at gawing guardian ng lahat ng asset mo hanggang sa sumapit ka ng 21, sinamantala ko lahat yun. Noong pumanaw ang Doña ay lalo akong naging gahaman. Gusto kong ariin lahat ngunit hindi ko magawa dahil nakapangalan lahat sa'yo. Diretsong tumayo si Samantha sa narinig. Tama ba ang narinig ko, Brian? Or nababaliw lang ako? Grabe kang ina ka, napakademonyo mo. Ako ang nagmamay-ari ng lahat ng ito, tapos ako ang pinapahirapan mo. Ako ang naglalaban ng mga gamit ko. Ako ang naglilinis ng kwarto ko. Nagko-commute ako at kailangan kong magtrabaho sa library para makapag-aral. Napakasakim mo, wala kang puso. Ngayon, kung sakaling hindi ka pa malalagutan ng hininga mo sa araw na ito, lumayas ka kaagad dito sa bahay ko. Galit na wika ni Samantha, sabay talikod at naglakad ito palabas ng kwarto. Love, tanging nasabi ni Brian at dali-dali na rin itong sumunod sa kanyang asawa. Samantha, patawarin mo ako. Sambit ni Loida, ngunit diri-diritsong naglalakad palabas si Sam. Ngunit hindi na lumingon si Samantha sa kanyang ina. Wala pa ring imik na nakasunod lamang si Brian sa asawa. Pagkapasok ni Sam sa sasakyan ay doon ito bumigay at nagsisigaw ng pagkalakas-lakas. Humagulgol ito ng iyak. Niyakap lamang ito ni Brian at saka pinatakbo na ang sasakyan pa uwi. Mga ilang minuto pa ang lumipas, tahimik na si Samantha. Nilingon ito ni Brian. Love? Love, naririnig mo ba ako? Walang tugon mula kay Samantha. Dito na napagtanto ni Brian na nawalan na pala ng malay ang kanyang asawa. Nanginginig man sa takot si Brian ay sinikap nitong pakalmahin ang kanyang sarili at dali-dali nitong diniritso ang sasakyan sa hospital. Pagdating ng hospital ay kaagad naman naasikaso si Samantha ng doktor. Tinawagan kaagad ni Brian ang kanyang mga magulang para puntahan siya at samahan sa hospital. Mabilis naman nakarating ang mag-asawa. Pagkalipas ng 1 oras ay lumabas na ang doktor at malaki ang ngiti nito. Attorney Lee,
Congratulations, magiging daddy ka na. Nang laki ang mga mata ng tatlo, napatalo naman sa tuwa si Brian. At napaiyak naman sa tuwa ang mag-asawang Pamela at Patrick. Magiging lulu't lula na tayo? Sabay na sabi ng mag-asawa at nagyakapan pa ang mga ito. Pero iingatan natin ma-stress si Samantha ha. Mukhang may kaunting bleeding si Sam, tanda ng stress. Dito muna siya hanggang masigurado nating okay na sila ni baby. Ani ng doktor. Napatanga naman ang mag-asawa. Anong stress, Brian? Nang didilat ang mga matang tanong ni Mami Pam. Napakunot noon naman si Daddy Patrick. Mami, Daddy, mamaya ko na po ipapaliwanag sa inyo. Doc, pwede ko na ba bang makita ang asawa ko? Excited na tanong ni Brian. Ay oo, pwede na, nasa room 104. Tulog pa siya o ulitin ko ha? Bawal siyang ma-stress. Ulit ng doktor. Mami, Daddy, tulog pa naman si Samantha. Mag-usap muna tayo sa labas. Wika ni Brian. Ikinuwento ni Brian sa kanyang mga magulang kung saan sila galing at kung ano ang natuklasan nila at kung gaano nasaktan si Sam kaya hinimatay ito. Naku, nakakaawa naman talaga ang pinagdaanan ng mag-inang iyan. Alam mo anak, kung sa akin nga nangyari yan, malamang hindi ko rin alam kung ano ang aking gagawin. Wika ni Mami Pam. Napailing-iling naman si Daddy Patrick mula sa narinig sa mga kwento ni Brian. Pasilip-silip lamang si Brian sa pintuan ng asawa hanggang sa makita nito na napalingalinga na si Sam kaya dali-dali nang pumasok ang tatlo. Nasaan ako? Nagtatakang tanong ni Samantha. Andito ka sa hospital, love. Nawalan ka ng malay kanina. Paliwanag ni Brian. Niyakap ni Daddy Patrick and Mami Pam na umiiyak si Sam. Anak, magiging mami ka na. Nakangiting wika ni Mami Pam. Nagulat naman si Sam sa kanyang narinig. Talaga po? Gulat na tanong ni Sam. Yes, love. Magiging parents na tayo. Sabat naman ni Brian. Pagkalipas ng 1 linggong pamamalagi sa hospital ay nakauwi na rin si Samantha. Isang malaking box ang naabutan nito at naka-address ito sa kanyang pangalan. Love, ano yan? At saan galing? Tanong ni Samantha. Walang recipient, love eh. Gusto mo bang buksan ko? Tanong ni Brian. Iho, baka naman pwedeng ipagbabukas na natin yan para makapagpahinga muna itong asawa mo. Wika ni Daddy Pat. Okay na po ako, Dad. Love, please open it. Wika ni Sam. Nagulat ang lahat dahil puro documents ang laman ng box. Mga documents ito ng lahat ng mga ari-arian na nakapangalan kay Samantha at may kalaki pa na sulat. Love, galing yata ito sa mami mo ah. Wika ni Brian. Anak, di ba nga sabi ng doktor bawal ma-stress si Sam? Baka makatrigger yan. Pag-aalalang wika ni Mami Pam. Okay lang po ako, Mami. Masyado po akong masaya ngayon at wala pong makakasira sa araw ko. Wika ni Sam. Sige love, pasok na lamang muna tayo lahat doon sa room at pakibasa na lang doon kung ano man ang nakasulat dyan. Kalmadong wika ni Sam. Tumango lamang si Brian at binitbit na ang malaking box at nagtungo na ang 4 sa kwarto. Ihiniga muna ni Brian ang asawa sa kama sa kanito inumpisahang basahin ang liham. Anak, alam kong walang kapatawaran ang mga nagawa ko sa iyo. Pero nagbabaka sakali akong maunawaan at maintindihan mo ako. Ito nga pala ang lahat ng mga papeles na nagpapatunay na ikaw talaga ang nagmamay-ari ng lahat ng kayamanang ito. Kalakip dito, ang iba ko pang naipundar at nalisan ko na rin ang mansyon mo. Wala akong dinala maliban sa mga personal kong gamit.
Anak, kahit ako ay hindi ko mapapatawad ang sarili ko sa mga nagawa ko sa iyo. Nerealize ko lang ang pagmamahal ko sa iyo after noong iniwan mo ako. Gusto kitang bawiin kay Brian pero natatakot ako dahil bigating lawyer pala ang pamilya ng asawa mo. Ayokong makulong. Ang totoo, sinubaybayan kita anak. Lagi kitang tinatanaw sa malayo. Andoon ako noong graduation mo at pinanunood kita sa malayo noong kasal mo. Sising-sisi ako anak na hindi ako nakapagbigay ng mga ngiti sa mga labi mo. Magpakalayo-layo ako anak, hindi mo na ako makikita pa. Mapapanatag na siguro ang kalooban ko ngayon dahil naibalik ko na ang kayamanan mo at nalaman mo na rin ang katotohanan sa pagkatao mo. Nagmamahal, Loida. Hindi na malaya ni Sam na umiiyak na pala siya doon sa sulat ni Loida na binabasa ni Brian. Maya-maya pa ay nagsalita na si Daddy Patrick. Ang totoo, hindi ko talaga ma-imagine kung anong sakit ngayon ang nararanasan at nararamdaman ni Loida. Pinakamahirap sa lahat ay ang damdamin ng pagsisisi. Hindi mo na kasi maibalik ang nagawa mo ng mali, especially kung ang pagkakamaling iyon ay ang pananakit mo sa nag-iisa mong anak. Hay, ang sakit-sakit sa kalooban nitong nangyayari ngayon sa atin. Maluha-luhang wika ni Daddy Pat. Si Mami Pam naman ay niyakap ang umiiyak na si Sam. Anak, please, ilabas mo yung nararamdaman mo para hindi ka ma-stress at para hindi ma-absorb ni baby ang sama ng loob mo. Umiiyak rin na wika ni Mami Pam. Love, kailangan natin itong harapin. Sabihin mo lamang kung ano ang gagawin natin dito. Tutulungan ka namin walang iwanan. Lumuluha ring wika ni Brian. Maya-maya pa ay nagsalita na si Sam. Alam niyo, hindi ko alam kung bakit ako naiiyak nito sa sulat ng mami ko. Sa halos 1 linggo ng pamamalagi ko sa ospital ay nakapag-isip naman ako ng maayos. Ano man kasi ang nangyaring hindi maganda na dinanas ko sa kamay ng nanay ko. Iyon siguro ang way ni Lord para mapadpad ako sa pag-aaruga at pagmamahal ninyo. Dahil kung hindi ako nag-isip doon sa cafeteria kung paano ko wakasan ang buhay ko, hindi mo sana ako makikita, love. Malas man ako sa ina, sinuwerte naman ako na makilala at ang iyong pamilya. At hindi sana ma-realize ng mami ko na mahal niya rin pala ako. Masakit man po ang aking nakaraan, ay napakaganda naman ng biyaya na natanggap ko. At maliwanag ang bukas na kahaharapin ko kasama kayo at magiging anak ko. Huwag po kayong mag-alala, hindi po ako mai-stress dito dahil nakapaghanda na po akong harapin ang buhay, ang kayamanan na naiwan sa akin ng adopted mother ko at ang katotohanan sa tunay na pagkatao ko. Wala po akong balak na kilalanin ang aking ama na nagdulot ng kasamaan sa aking ina. Wika ni Sam. Niyakap siya ng mahigpit ng kanyang asawa. Sumali na rin si Daddy Patrick and Mami Pamela. Sumapit ang 9 na buwan at nagsilang si Sam ng napakagandang batang babae. Pinangalanan niya itong Mary Joy. Sabi nga ni Sam, ito ang kinukuhanan niyang joy para maging Mary ang pagharap niya sa hamon ng buhay na kahaharapin niya. Sobra-sobra ang saya ni Brian noong unang mahawakan ang anak. Tuwang-tuwa naman ang mga lolo't lola sa kakyutan ng kanilang apo. Sa katunayan, lagi pa nga nilang pinag-aagawan kung kanino talaga nagmana si Mary Joy. Huwag na po kayong magtalo dyan dahil kamukha naman nating lahat yan. Tingnan ninyo, ang buhok at mata ay nagmana sa mami. Sa akin naman ang height. Ang ilong kay daddy, ang kulay kay mami, kutis porcelana, natatawang wika ni Brian.
Mga ilang buwan pa ang nakalipas na kahit gaano kabisi ang mag-asawa dahil sa pagpapatakbo nila sa kanilang law firm at sa negosyo na namana ni Sam, ay napanatili ng mag-asawa ang magandang relasyon. Ang mga magulang ni Brian ang nag-aalaga kay Mary Joy habang nagtatrabaho sina Sam at Brian. Linggo noon. Love, pakitawagan naman si Mommy at Daddy na dito na mag-lunch, may sasabihin akong importante. Wika ni Sam. Anong importante? Magkakaroon na ba ng kapatid si Mary Joy? Nakangiting wika ni Brian. Ikaw talaga, puro kakalukuhan. Huwag ka nang masyadong ma-excite, malalaman mo rin naman mamaya. Nakangiting wika ni Samantha. Love, pwede bang pakitawagan si Mommy at Daddy? Pakisabi dito na sila mag-lunch. Meron akong importanteng sasabihin. Wika ni Sam. Ano namang importante yan? Magkakaroon na ba ng kapatid si Mary Joy? Biro ni Brian. Hay nako, ikaw talaga, puro kakalukuhan. Huwag ka nang masyadong ma-excite, malalaman mo rin naman mamaya. Nakangiting wika ni Sam. Nagulat ang mag-asawa sa tili ni Mary Joy noong makita ang kanyang lolo't lula at nag-agawan naman kaagad ang mag-asawa sa pagkarga sa kanilang apo. Asus! Akala mo naman matagal hindi nagkita, kahapon lang maghapon kayong magkasama. Natatawang wika ni Sam. Sa hapagkainan, tumingi muna si Daddy Patrick kay Sam. Anak, may sasabihin ka? Tanong ni Daddy Patrick. Gusto ko pong mahanap ang mami ko. Nagulat ang tatlo sa tinuran ni Sam. Nagbitaw ng buntong hininga si Sam bago ito ulit nagsalita. Ang totoo po, matagal ko nang pinag-isipan ito. Kung masama man ang naging buhay ko sa kamay ng mami ko, naging maganda naman po ang naging buhay ko sa piling ninyo. At ngayon, may Mary Joy na ako. Sigurado akong pinagbayaran niya na rin naman ang sakit na binigay niya sa akin noon. Tulad nga ng sinabi ni Daddy, napakahirap na damdamin ay ang pagsisisi. Ayokong magsisi at makaramdam tulad ng nararamdaman niya ngayon. Actually, alam kong napatawad ko na siya. Gusto ko lang ipaalam sa kanya na napatawad ko na siya. Gusto kong pagsilbihan siya dahil gusto kong mapagmalaki ako ng anak ko at ayokong tumanda na may sama ng loob. At gusto kong lumaki ang anak ko na puro pag-ibig ang kanyang nakalakihan. Nakangiti at maliwanag ang mukha na wika ni Sam. Love, magandang balita ito ah. Matagal ko nang ipinagdarasal na lumambot ang puso mo sa mami mo. Wika ni Brian. Anak, ako ang bahalang maghanap sa mami mo. Mga magagaling ang aking mga kakilala na mga investigador. Sigurado ako, madali lamang natin siyang mahanap. Nakangiti rin na wika ni Daddy Patrick. Oo anak, tama ang daddy mo. Mga magagaling ang kanyang mga detectives. Kaya wala kang ibang gagawin kundi ang mag-relax. Tutulungan ka namin. Di ba nga walang iwanan ang pamilyang ito? Masayang wika ni Mami Pamela. Ay nako, excited na rin ako na makita ang kumari ko para may katuwang na rin kaming magbantay dito sa napakagandang apo namin. Wika ni Mami Pam. Isang linggo lamang ang paghahanap ay may napakagandang balita na kaagad ang mga investigador ni Daddy Patrick. Kaya tinawagan niya kaagad si Sam. Anak, sa inyo kami mamaya mag-dinner kasama ang mga investigador. Wika ni Daddy Patrick. May balita na po ba, Dad? Excited na tanong ni Sam. Yes, anak. Sagot naman ni Daddy Patrick. Tinawagan kaagad ni Sam ang kanyang asawa. Love, uuwi na ako. Kailangan kong maghanda ng dinner. Tumawag si Daddy. Doon daw sila mag-dinner sa bahay kasama ang mga investigador. Natatarantang saad ni Sam. Love, relax. Tinawagan nga din ako ni Daddy. Sige, magkita na lamang tayo sa bahay. Masaya ring wika ni Brian. Hindi mapakali si Sam habang naghihintay sa pagdating ng kanyang mga bisita. Love, ano ba? Relax. Nahihilo ako sa'yo. Natatawang wika ni Brian.
Inininervous ako, love. Nakangiting wika ni Sam. Maya-maya pa ay narinig na nila ang pagdating ng sasakyan. Dali-dali nitong binuksan ang pintuan. Hindi magkanda-ugaga si Sam sa pag-welcome sa kanyang mga bisita ni hindi na nga nito napansin na karga-karga pala ni Daddy Patrick si Mary Joy. Kaya si Brian na lamang ang kumuha sa bata. Kahit sa hapagkainan, hindi mapakali si Sam. O sige na, Pedro. Umpisahan mo na ang pagsasalita para naman manahimik itong anak ko. Natatawang wika ni Daddy Pat na ang tinutukoy ay si Sam. Well, nasa kumbinto po ang mami ninyo at isa pang magandang balita ay wala na siyang sakit. Magaling na siya ngayon. Ang sabi sa amin ng superiora, natagpuan daw nilang nakaupo sa gate ang iyong ina. Kaya pinapasok nila at tinulungan at kinounseling nila ito. Depression pala ang naramdaman ng iyong ina dahil sa pagkawala mo at kasama na daw siguro doon ang pinagdaanan niya sa buhay. Sa ngayon ay siya ang tagapangasiwa ng kumbento. Seryosong wika ni Pedro. Madre na po ba siya, sir? Tanong ni Sam. Hindi, tagapangasiwa lang. Kilala naman kasi pala yung mami mo na nagmamay-ari ng Wing Realty. Kaya pinagkatiwalaan na siya ng superiora. Pero sinabihan namin ang superiora na huwag mo nang ipaalam sa mami mo ang tungkol dito. Sabi pa ng isang investigador. Napaiyak si Sam sa tuwa. Mabuti naman at magaling na ang mami. Pwede na siyang bumalik sa kumpanya para tulungan tayo, Brian. Wika nito. Oo, love. Alam niya ang pasikot-sikot ng lahat. Hindi na tayo mahirapan. Sagot naman ni Brian. Kinabukasan ay nagpunta ang buong Lee family sa kumbento para sunduin si Loida. Loida, may bisita ka. Wika ng superiora. Laking gulat ni Loida nang makita ang anak. Hindi ito nakagalaw, kaya si Sam na ang lumapit. Mommy! Sabay yakap ng mahigpit sa kanyang ina. Napahagulgol ng iyak si Loida, hindi makapagsalita. Mom, narito kami ng apo mo para sunduin ka. Wika ni Sam, inabot naman kaagad ni Brian si Mary Joy kay Loida. Mary Joy, she is your mommy's mom. It means she is your lola also. Wika ni Brian. Yumakap kaagad si Mary Joy kay Loida dahilan upang mapaiyak pa ng husto si Loida. Lumapit naman ang mga magulang ni Brian at niyakap din si Loida. Huwag ka nang umiyak, Mare. Kunin mo na ang mga gamit mo. At nang makauwi ka na, tulungan mo akong mag-alaga dito sa apo natin. Nakangiting wika ni Mami Pam. Sige na, Loida. Kunin mo na ang mga gamit mo, sumama ka na sa pamilya mo. Wika naman ng superiora. Sa mansyon ng mga Wing, dinala ng pamilya Lee si Loida. Mami Loida, napagkasunduan naming mag-asawa dito ka na ulit tumira at ikaw na ulit ang magmamanage ng lahat ng Wing assets. Tutulungan ka na lamang namin mag-asawa. Mas alam mo kasi ang pasikot-sikot sa negosyong yan. Nakangiting wika ni Brian. Napakaswerte ng anak ko at ikaw ang napangasawa niya, Brian. Napakabuti mo sa kanya at napakabuti niyong tao. Maiiyak na sana si Loida nang magsalita si Sam. Mom, enough. Kalimutan na natin ang lahat ng hindi magandang nangyari sa mga buhay natin, ha? Bago na ang buhay natin, harapin na lamang natin ang kinabukasan ng punong-puno ng pag-ibig at galak. Mami kita at anak mo ako, walang magbabago doon. May manugang kang napakabait, may mga balai kang napakabubuting tao at may apo kang napakaganda. Wika ni Sam. Salamat anak sa kapatawaran. Tama ka. Harapin na lamang natin ang buhay ng punong-puno ng pagmamahal at respeto. Salamat kumari at kumpari sa pagpuno ninyo ng pagkukulang ko sa anak ko. Niyakap lamang ng mag-asawang Lee si Loida. Lumapit na rin si Sam at Brian, nakarga-karga si Mary Joy at nag-group hug na sila.
Ilang buwan lamang ang nakalipas ay birthday na ni Mary Joy at sobrang bonggang-bongga ang party na ibibigay nila sa bata. Ginanap rin ang first birthday ni Mary Joy sa kung saan ginanap ang kasalan ng kanyang mga magulang na si Brian at Sam. Sobrang saya ng buong angkan sa araw na iyon. Sa gitna ng kasiyahan ay nawala ng malay si Sam. Nataranta ang lahat, dali-dali namang dinala ni Brian sa hospital ang kanyang asawa sa akalang na stress lamang ito. Ngunit isang blessing na naman ang dumating sa kanilang buhay. Nagdalang tao muli si Sam. Sobrang tuwang-tuwa ang lahat nang malaman ang balitang ito. This time, ako na ang mag-aalaga sa anak ko. Gusto kong iparamdam sa kanya ang aking pagiging ina. Naiiyak na wika ni Loida. Salamat ng marami, Mami. Gusto ko rin po na maranasan ang pag-aalaga at pagmamahal mo. Nagyakapan ang mag-ina, kaya nakiyakap na rin si Brian. Mga kaibigan, dito po nagtatapos ang napakagandang kwento ng kayamanan at katotohanan. Napakasarap pa rin talaga ang magpatawad kahit anong sakit ang napagdaanan natin. At kahit po ano ang hirap na nangyari sa buhay natin, matuto sana tayong magmuni-muni at i-share ang ating mga damdamin. Katulad nga ng sinabi ni Sam, kung sinabi lamang ni Mami Loida sa kanya ang pinagdaanan nito sa kamay ng kanyang ama, baka nga natulungan niya pa ang ina na mapagaling ang sugat ng nakaraan nito. At hindi rin po talaga maganda ang magpalamon sa galit at maging gahaman sa kayamanan at mang-api ng tao, kamag-anak man o hindi, dahil po talagang hindi madali ang damdamin ng pagsisisi. Mabuti nga at nakabangon at nakabawi si Loida. Malaking tulong ang kabutihan ng mga para mabuo ang pagkatao ni Sam at maging mapagpatawad ito. Marami nga ang nasisiraan ng bait dahil sa masakit at karumal-dumal na nakaraan. Maihalin tulad ko po ito sa aking personal na experience. Maraming beses na humingi ng tawad sa akin ang aking ina. Napabayaan niya kasi ako Pero hindi ko siya pinakinggan. Sa katunayan, nakamatayan niya ang galit ko sa kanya. Noong namatay siya, halos mabaliw ako dahil pinagsisihan ko kung bakit hindi ko siya pinakinggan at pinatawad. Nakalaya lamang ako sa sakit ng pagsisisi noong sinabi sa akin ng counselor, I'm sure napatawad ka na ng nanay mo. Ang kailangan mo na lamang gawin ngayon ay ang patawarin mo ang iyong sarili. Kaya mga kapatid, kailangan natin matutong magpatawad para maging mapayapa ang ating pamumuhay. Life is too short para magkimkim tayo ng sama ng loob. Sana po ay nagustuhan ninyo at may nakuha kayong aral sa kwentong ito. Maraming salamat po sa patuloy ninyo na suporta sa aking channel. Please don't forget to subscribe, like, and share. Pakiring na rin po ng bell para maging updated po kayo sa aking mga new uploads. Tandaan po natin na bawat buhay may kwento. Hanggang sa muli, bye-bye!